Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tap with Evans. So eto kabibig ha, grabe yung baha sa Luzon area, no? Alam nyo ba kung ano ang solusyon ni BBM sa mga basura? Oy, by the way, sinisi ni Claire Castro ang mga tao dahil sa sobrang hindi marunong magtapo ng basura. Kayo ang rason kung bakit binabaha at tumaas ang tubig sa Maynila dahil sa mga basura nyo. Ay, galit na sa Auntie Claire. Galit na galit. Kasi wala silang mabigay na solusyon sa baha sa Luzon. Kaya ang sinisi niya, ang mga tao na naman. Ang mga pobreng katulad natin na nako, grabe daw, hindi marunong magtapon ng basura. At dahil sa basura, may si BBM, may suggestion. May gustong gagawin si BBM. Una, remember, yung sabi ni BBM, iipunin natin ang tubig baha para kung tag-ulan, pwede magamit natin. O sinong loko-loko at tanga ang maniniwala dyan? Pangalawa, ito na naman. Sinabi ni BBM na gagawin niyang kuryente ang naipong basura. Anong ano? Again? Gagawin ni BBM na kuryente ang naipong basura. Nagets nyo? Hindi nyo nagets? Again. Sabi ni Marcos Jr., gagawing kuryente ang naipong basura. Basura, it will become kuryente. O di ang yaman ng Pilipinas. 'Di ba? Libre na ang kuryente. O 'di ba? Grabe ang legasya ni BBM. Una, mag-ipon tayo ng tubig baha para kung tag-init, meron tayong magamit na tubig baha. Meron pang time na yung tubig baha kailangan i-filter para inumin. Oh! Remember ko 'yan. Ngayon naman, yung mga basura na naipon gagawing kuryente. Huy! Are you okay? Ito ba ang legasya ni BBM? Halaka. Sabi ni BBM, itutuloy na natin yung waste to energy na program. Ay, magkano namang perang gagamitin ito? Ang galing talaga niya magawa ng mga proyekto. Ay! Ito waste to energy program ni BBM. Yung basura, gagawing enerhiya, gagawing elektrisidad. Yung kinukuha yung basura at ito ay ipinaprocess at gagawing kuryente. Maging mayaman na ang Pilipinas kasi may maraming basura ang Pilipinas kapag umuulan at bumabaha. So, pwedeng iponin ni BBM yan at gagawing kuryente. So, bababa na ang singilan ng kuryente o di kaya maging libre na ang kuryente ng Pilipinas. So, possibly, ang mga tao, dumi ng dumi. I mean, tapon ng basura or iiponin ang basura para maging kuryente. Ang tanong, magkano ba ang gagastuhin nito BBM? Ibalita ko, yung 2027 budget, trilyones na naman. Ay, nako kabibig. Ang daming magagandang idea ni BBM. Sobrang ganda. To the highest level na parang hindi natutulog na si BBM para mag-isip ng magagandang idea tungkol sa pagginhawa, tungkol sa maging maganda ang ekonomiya ng bansa. Take note ha. Ito ba, how do we describe this? Waste to energy, sabi ni BBM. Ikaw, gusto mo bang ang idea ni BBM? Parang science project lang, no? Parang research sa mga senior high school. Diba? Try to ask your children or yung mga senior high school students. Papasa kaya itong research ni BBM na waste will become energy? Pwede naman. Ang problema, magkano? Magkano ang gagastusin ng gobyernong ito para yung basura na dinala ng baha ay magiging kuryente? Grabe. Perfect score. Pasang-pasa talaga ito si BBM sa mga iniisip, mga legacy project niya, no?
Oh, ito, panoorin niyo si BBM na super proud sa kanyang naisip, super proud sa kanyang ideya, super proud sa kanyang futuristic project. Uy, malapit na ang 2020. Matutuloy pa kaya ito? Or itong ginawa ni BBM is ano lang, pang-paepa lang, pang-interview lang ba para maganahan ang mga tao? Parang sabihin, wow, very scientific ang ating presidente. Wow, a very nice approach, scientifically nice, ang tawag ito, approach ni BBM. Maganda nga. Ang tanong, magkano? Magkano yan yung programa ninyo? Baka bilyones na naman ang gagamitin para maging successful, para maging effective, para maging, ang tawag dito, mapakinabangan yung basura. Basura na kung saan nag-clogged, na kung saan, grabe. Watch this video. Itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. Good morning everyone. Andito ngayon tayo sa Las Piñas. Tinitingnan natin ang effect ng naging malakas na ulan sa nakaraang ilang araw. At mabuti naman, tama naman dahil sa binigay kong instruction sa DPWH patuloy yung dredging na ginagawa ay mukhang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang liig, hanggang dibdib umaabot. Ngayon wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. At so effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin dahil itong halimbawa sa dredging, ngayon lang tayo nagde-dredge ulit na tinigil, nag-moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin. Speaking of spillway, ay kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig. At matagal nang natigil yung planong yan. That plan has been in the works for I don't know, more than 10 years. Pero for whatever reason, hindi natin nabuo. At ngayon, kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Ang isa pang issue na nakita natin na nangyari ay yung nagbabaan yung sa Parañaque lalo ay yung nagbabaan ng ang basura. Nakita niyo yung mga picture na punong-puno yung kanal, punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Parañaque, galing sa ibang lugar yon. Pero dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, nasabayan pa ng high tide. Kaya naipit yung mga basura doon. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan na lang linalagay. Kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaking bagay ng pagka natapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan. Ngunit patuloy pa rin ang ating mga ginagawa, yung yung ating kontrabaha, yung project natin na kanon at patuloy pa rin ang dredging, pati kasama ang LGU at ang LGU ay nakakasama na rin natin sa dredging at makikita natin ang effect na ito. Kaya kahit may baha pa ng kaunti ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nga nabuksan na natin ang ating mga kanal. Patuloy ang ating gagawin nito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin. Ngunit mukha namang effective yung ating nagawa na nasimula nitong taon na ito. Hindi natin titigilan hanggang matapos yan. Ang dredging talagang walang tigil yan. Tuloy-tuloy yan.
hanggat magawa natin ng paraan na maipon yung tubig bago pa bumaba. Yun ang yung talagang long-term plan dyan. Kaya patuloy ang ating mga pinaplano para sa flood control. Thank you. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tag-ulan. Grabe to. This is cruelty to humans. Tingnan nyo naman no, anong silbi ng backhoe na pinakita nila dati, kanina? Bakit kailan pang sumuong yung mga tao dyan? Napakadelikado po yan. Unhygienic po yan. Di natin alam kung ano yung mga ihi ng mga daga dyan. Saka teka, nasaan yung mga Coast Guard? Nasaan yung mga kapulisan na dinideploy nila sa mga rally? Nasaan din yung mga AFAM? Diba sabi nila dun sa EDCA, humanitarian, mga walang hiya talaga tong adik na administrasyon na to. Yung tubig baha, hindi kaya. Yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Talaga. Oo. Ginamit na namin ito, in fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from from this bucket. O so yun na nga, kabibig. Very interesting naman, di ba? Wala namang problema doon. So, ito naman ang komento ng ating mga netizen. Of course, itong our netizen will give comment talaga. Sabi dito, di pa tapos ang racket mo. Ito naman, di ba, rocket ship ni BBM sa zona. O sana isinali ito ni BBM. O sino ba mag-expect kabibig na magkaroon ng basura? Maraming basura sa baha. Di ba? Lakas talaga ng karga ni BBM. Lang yan talaga. Dati tubig iipunin, ngayon basura naman gawing kuryente. Kung ano-ano lang naisip mo, kwentong kutsero yan, sir. Hanggang doon na lang sa idea, sa kahigop daming alam kaso, hanggang nga, doon na lang talaga. O yun, komento ng mga tao ha. Wow, yan ang presidente ng Pilipinas, ibang mag-isip. Naku, lakas tama, ako'y nawawala. Lakas mo talaga, Mr. President, you're the best. Ito lang yung presidenteng laging pinagtatawanan pag magsalita. Unahin mo muna ang racket before ang basura maging kuryente. Iba talaga ang mga naiisip ni BBM, iba't ibang imahinasyon. Baka ito mga iniisip ni BBM ba, baka ito yung mga gusto niyang gawin nung bata pa siya na. Yung active talaga yung utak niya. Ganun ba? Pero active pa naman ang utak ni BBM. Pero iba yung kanyang brain cells sa super duper ang daming naisip. Rocket ship, tapos ngayon, waste to energy, ang basura gagawing kuryente. O saan ka maghanap dyan? O Trump, talo ka kay BBM. Talong-talo ka sa mga ideya ni BBM. Guni mo lang yan, bongbong. Hala, nagsalita na naman ang lutang, lakas ang tama, ako'y nawawala. Okay? So, yun lang kabibig. Ikaw kabibig, okay lang ba sa inyo? Yung basura gagawing kuryente ni BBM. Very realistic, futuristic. Ay nako, yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.